Magandang araw po sa lahat po ng ating mga manonood. This is Joshua Coriano, nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. So ngayon po ay pag-aaralan po natin kung ano nga ba ang Hangul. Sa lahat po ng mga nag-aaral po ng Korean, tanungin ko muna po kayo, bakit po kayo nag-aaral? Meron ba kayong dahilan? Kasi kung mag-aaral kayo ng walang dahilan, yung pag-aaral po natin is parang walang patutunguhan. Kasi karamihan po sa atin, ako gusto kong mag-aral ng Korean kasi gusto kong manood ng Korean drama ng walang subtitle. Okay naman, meron po sa inyo gusto mag-aral, magtrabaho. Okay na may mga oppa dito sa Korea, no? So, syempre, kailangan po natin malaman muna exactly what's the reason. Pero kasi, marami pong mga nag-aaral. Pagka nag-aaral po sila, they start with the vocabulary. They start with the sentences. 안녕하세요. 감사합니다. But lahat po nun yun ay mali. Bakit? Kasi bago po tayo mag-aral, ito po yung kailangan nating i-master, which is Hangul. Okay? Ang Hangul po, yan po yung Korean language. Paano ba nag-aral yung mga bata ng Korean? They started first listening. And they follow and repeat. So for example, 안녕하세요. So, they will listen and they will repeat. But, here is my point. Kailangan pagka nag-aaral po tayo, there are 4 things. Reading, and then, listening. And then, of course, kailangan din natin speaking, and then, writing. So, para po makapagbasa tayo, kailangan alam po natin yung character. Kaya po ay gusto po namin i-encourage lahat po ng mga nag-aaral po ng Korean ay kinakailangan ay ma-master muna po natin kung ano po ang Hangul para po tayo ay makapagbasa. Then, paano po natin mapapractice yung ating pagsasalita? Kailangan syempre marinig muna natin siya. So, try to repeat after me. 네. So, 네 is yes in Korean. 안녕. 안녕. It's very easy, right? So, when you practice listening, 아빠, 엄마, 오빠, like this, unti-unti ay mabilis po kayong matutong makapagsalita. Okay? Pagka marunong na po kayo magsalita, ay syempre, marunong na rin po tayong magsulat. So, here in our journey of free Korean class, tuturuan ka namin mula po basic hanggang intermediate and advanced. Which means, nag-aaral ka na hindi mo iniisip na nag-aaral ka. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi pagka nag-aaral ka, kailangan ine-enjoy mo. Natutuwa ka. And it should be fun and enjoying. Kaya ituturo po namin sa inyo kung paano po kayo pwedeng makapagbasa, listening practice, speaking, writing, through Hangul. Once we master Hangul, I'm going to teach you kung paano po tayo pwedeng mag-construct ng sentence. I'm going to teach you how to make your own expression. So for example, 배고파. Gutom na ako. 너무 배고파. Sobrang gutom na ako. Like this expression ay tuturuan ka din po namin. Ngayon, marunong ka na magsulat, magbasa, and you can now write and construct a sentence. Ang next po niyan ay we will be having conversation. Likewise, ang magiging pattern po natin yan ay like this. Reading, listening, speaking, and writing. 알겠어요? Do you understand? And I'm going to repeat 알겠어요? 알겠어요? As much as I can until you practice these 4 things. So that will be the journey of our learning Hangul. So those are the steps. Kailangan ma-master muna po natin ang Hangul. Because this is the basic. Once na ma-master po natin ito, then the rest of our learnings, the rest of our
journey in Korean language will be very easy. So, I challenge everyone, when you master Korean language Hangul, just in 1 hour, marunong na po kayong magbasa, magsulat, magsalita. So ano pang hinihintay nyo? Tara, follow me in my social media and also in my free Korean class. If you want to challenge this, comment here. I want in our comment section para ikaw ay makasubaybay sa ating journey ng Korean language. And that is all for free. 감사합니다.